pasalamatan ko. Ang imong kahibulungan
ipasalamat mo. Hello, 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 hello. Sige ba yung balde? Hello. Sound check, mic. Hello. Hindi, ang balde. Hello. Right? Radio? Hey, mo na siguro mic yun. Hindi na, dahil ito ko, hindi naman. Why? Dahil, but that is all difficult. Hindi, ang balde. Hello, sound check, no, pala. Right? Sorry for the noise. Hello. Sound check, mic, Hindi. no. Hello. Makita ang device, oh. Hindi na makita, oh. Camera nga ni. Camera nga ni. Oh, check naman yun. Yung ano, nagpatid. Hello, Sir Jen. Hindi, ang balde. Hello, sana. Nice. Okay. So, umpisa na to live, Sir Jane. So, may gabing katanan, no? Oh, magandang gabi po sa lahat, ating mga kapatid. Oh. Pero, no? Maganda niya. Okay.
So, maraming salamat po sa ating Panginoon na tayo naman ay makapagsimula sa ating live. At nandito na po tayo sa muli sa Daniel chapter 2, no? At nandito na po tayo sa The Iron League, no? So, ito po ay kailangan na bigyan natin ng talagang pansin kasi napaka-importante po. Kasi kasama tayo dito ngayon sa hula na ito, no? Okay, so sa muli, nasa ating mga kapatid, i-share po natin, no, sa mga tagapanood natin sa gabi ito. At lalo na sa ating mga likers, followers, maraming salamat po. At saka sa mga bago pang makapanood sa gabi ito, ay kung mayroon po kayong maririnig na mga mabibigat na mga propesya, ay ito po ay kailangan nating sabihin kahit na masabihin natin na masasaktan tayo, pero ang ibig sabihin nito ay hindi po. Ibig sabihin na masaktan Hello, hello. natin, ito po ay kailangan malaman natin ang mga katotohanan. So kaya sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, lalo na sa ating mga ministry, sa history and prophecy ministry, ay kailangan initial truth at kasama din natin ngayon sa gabi ito ang blind ministry, no? Nandito po sila sa ano natin, no? Sa linya, no? Sa ating live, kasama po natin sila sa gabi ito. Okay, so bago po natin ibigay ang mikropono sa ating kapatid na si Elder Erwin, ay manalangin po muna tayo mga kapatid para po tayo maghingi ng kaalaman sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin na sa mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito na ikaw po ay nagbigay na naman sa amin ng pagkakataon na kami ay iyong magamit para sa iyong mga salita tungkol sa mga hula dito po sa Daniel na ikaw po ay magpapahayag nito sa amin at ang banal na espiritu po siya ay mangunguna na ito po ay malalaman namin at maintindihan namin ang mga hula na ito po ay mangyayari at nangyari na noon. Sana po sa gabi ito patawarin mo ang aming mga kasalanan at tugasan mo po kami ng aming dugo ng aming Panginoon at sana po aming mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa gabi ito, sana po maunawaan ng bawat isa sa amin. Ito po ay aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so ibigay na po natin ang time sa ating kapatid na si Brother. So, salamat po, no, mga kaibigan, sa ating patuloy na pagsubaybay sa itong programang History and Prophecy Ministry. At nawa po, mga kaibigan, no, atin po itong i-share ulit, no? Kasi po, ito po ay marami po tayong matutunan dito, no? Sa mga history. At upang malaman din natin, mga kaibigan, kung saan na po tayo ngayon sa prophecy ng Daniel chapter 2. No, okay? No, so, tayo na ay po ay atin ang umpisahan, no? Itong Book of Daniel chapter 2, the Iron Legs, no? So, ano ba ibig sabihin nito, Elder Mel, no? So, basahin natin dyan sa Daniel chapter 2, verse 40. Okay, dito po sa Daniel chapter 2, verse 40, sabi po dito, at magkakaroon ng ikaapat na kaharian, kasing tibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay, at gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Okay, no? So, ito, Elder Mel, no, isa pong iron, no? Iron legs, no? At sinasabi nga dito, ito yung kaapat na kaharian, no? At meron pong interesting, Elder Mel, na isang historian, no, na siguro na babasa din ito ng Book of Daniel. Kaya po, alam niya, Elder Mel, no, kung ano ang ibig sabihin ng ano ito, ng kanilang paglabas ng kanilang imperyo, no? So ito po ay si Edward Gibbon, no? Nandiyan po sa screen nyo yung book, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, no? Page 640 ito. So sa ibang book po, hindi po yan 642, no? Pero sa hawak ko pong libro ay 642 yan, no? So, iba-iba kasi yung mga pages. Baka sabihin nila, nagkamali naman ito dahil makikita sa page 642.
no? So, depende po sa anong klaseng book, no, at sa anong edition yung hinahawakan nating libro, no? So, ito po ang nakalagay. The images of gold or silver or brass that might serve to represent the nations and their kings. So, ibig sabihin, Romel, yung gold, di ba, yung Babylon, silver, Medo-Persia, at saka brass, yung Greece. So, alam niya, Elder Romel, no, ni Edward Gibbon, no, kung ano yung nakalagay dyan sa Daniel chapter 2, no? Were successively broken by the iron monarchy of Rome. Napakaliwanag, Elder Romel, na mention niya yung Rome is the iron monarchy, no? Ibig sabihin, yung mga nakalagay doon sa Daniel chapter 2, no? Itong mga sa iba't ibang klaseng mineral o mga ano pang tawag doon? Mineral, ano ba yun? May mga klaseng metal, no? So, alam niya talaga, no, na yung Iron Age doon was the Roman Empire, no? So, dito na, no, alam na natin na dito sa Roman Empire, no? So, pakita po natin, Elder Romel, ang mga nakalagay dyan kung sino yung mga hari o kung mga emperor ng Roman Empire, no? Sa ating mga blind ministry, kung siguro kung may mga Facebook kayo, makikita po natin dyan sa screen, no? So, may mga Facebook dyan, no? Na nakaano sa ating... Si Brother Rex, ata may Facebook at saka... So, ito po nakalagay, no? Ang una-unang emperor ng Rome, no, was Augustus Caesar, no? Iba na. Si Augustus Caesar, no? Siya po yung una-unang emperor ng Rome noong 27 BC kasi nung una wala pang emperor yung Roma, eh. No? So, according to the story, no, nung siya po ay nag-revenge kina Mark Antony at saka kay Cleopatra, no? Kasi po, siguro, Elder Romel, baka sila magkasabuhat sa pagpatay kay Julius Caesar. Kasi si Julius Caesar ay stepfather ni Augustus Caesar, no? So, nag-revenge siya daw, according sa history. So, pinatay niya actually, hindi siya po ang pumatay kay Mark Antony. Si Mark Antony po ay kusang nagpakamatay. No? Siya po, ginawa niya po yung kanyang espada at saka sinaksak niya po sa kanyang sarili, no? At according sa history, hinanap niya si Cleopatra, no? At namatay si Mark Antony sa paanan ni Cleopatra. At si Cleopatra nga, Elder Romel, ay kumuha ng isang serpent na poisonous serpent, no? Nagpakagat siya doon at saka namatay din siya dahil sa poison, no? Kasi po hindi na po nila matanggap yung kanilang pagkatalo, no? Yun nga, noong 30 BC, nagiging emperor ito, nakuha ng Roman Empire, yung Alexandria, Egypt, no? At yan po, dahil po kay Augustus Caesar, at yun po, no, na ginawan talaga ng paraan ni Julius Caesar, Elder Romel, na siya po ay magiging emperor, no? At si Julius Caesar, si Augustus Caesar po, no, siya po ang una-unang emperor na meron pong title na Pontifex Maximus, no? So, ang tanong ngayon, saan na po pumunta yung Pontifex Maximus ngayon, Elder Romel? No? Kasi po, wala na pong emperor ngayon, no? So, malalaman po natin yan sa isa nating video kasi po may karugtong pa po ito, no? So, kung natin pong tingnan, diyan sa Luke chapter 3, na may interesting name din, Elder Romel, na nakalagay noong si Jesucristo ay na-baptize po, no? At yan po, ang pangalan niyan ay si Tiberius Caesar, no? Chapter 3, verse 1, nakalagay. Okay, basahin mo natin ito sa Luke chapter 3, verse 1. Sa ikalabing-limang taon ng paghahari ni Tiberius Caesar. Yan lang. Nakita niyo po si Tiberius Caesar sa screen natin, no? Meron po diyang mga pangalang emperor na si Tiberius Caesar, no? So, ibig po sabihin, no, yung mga pangalan ito, yung mga emperor na ito, Elder Romel, nandiyan talaga, Elder Romel, nakapaloob sa Biblia, no? Kahit babasahin mo nga dyan sa chapter 2, verse 1, meron ding Caesar dyan. Oo, meron din. Ang mga araw na iyo.
ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar. Ayun, Elder Romel, no? So, tamang-tama, Elder Romel, nandito sa history talaga yung mga taong yan. At sa Biblia, mababasa talaga, no? Baka sabihin nila, sa history lang kayo mukha. Nandito pala Nandito pala sa Biblia, no? Sumusuporta talaga ang history sa Biblia. So, yun nagpapatunay talaga ng nakasulat din sa Biblia, ito totoo talaga, no? So, ibig sabihin po, itong ano na po to, itong time na po ito ni Augusto Caesar at ni Tiberius Caesar, time na po ito ni Jesu Cristo, no? Nandito na po yan si Jesu Cristo sa kaninang kapanahunan, no? And then yung pangatlong emperor po, si Caligula, no? Si Claudius, at saka si Nero. Ito pong si Nero, Elder Romel, no? Ito pong siya po ay isang siraulong emperor na sinulog niya yung isang lugar doon sa Roma at saka ibinintang sa mga early Christians, no? At doon nga nagsimula yung persecution sa mga early Christians, Elder Romel, no? So hindi nga lang yan na-mention sa Book of Acts, no? Kasi yung Book of Acts kasi Elder Romel nag-focus lang doon sa pag-build ng mga churches o pag-spread ng Christianity, no? Pero nung time na Apostle Peter and Paul, no? At saka yung iba pang mga apostle na buhay, nakaranas din ito yung Elder Romel ng persecution kay Emperor Nero, no? At yun nga, Elder Romel, no? Doon nga nangyari yung mga pagpakain sa mga leon, pag-crucify sa mga early Christians, no? Doon sa, sinusunog silang buhay. Okay na, ito rin po, Elder Romel, si Emperor Otto, no, si Vitellius, si Vespasian. Sa time po ni Vespasian po, general pa lang po dyan, Elder Romel, si Titus. At dyan nga, nung time ni Vespasian, no, 70 AD, kung saan, winasak na ng Roman Empire yung Jerusalem. Old Jerusalem po yan, ha? 70 AD. So, hindi po yan. Meron po naman kasi, Elder Romel, no, na mga ministry talaga na sabi nila, yun talaga yung location ng Dumugdarak, yung Temple of Jerusalem. Pero hindi po talaga totoo yan. Ikaw, ganun ang paniniwala ng bawat isa na yung tinatayuan ngayon ng Dumugdarak ay dati yung old na tinatayuan ng templo, ay paano sinabi ng ating Panginoon? No, Na sabi niya, walang kahit isang bato na nakapatong sa isang bato. Eh, paano yun? Hindi lang na nakapatong. Tumayo pa. nakatayo pa na. No, so, ibig yun. sabihin, hindi ba na-fulfill yung prophecy ni Christ? Ibig sabihin, mali si Kristo? Ay, sabihin nila, nawasak na nga, kaso lang, may nakatayo. Iba po, ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon na wala talaga isang bato na nakapatong, wala talaga. Mapupulfill talaga yung prophecy niya. No? At yan po mga kaibigan, kung niyo po itong tingnan, nandito rin po, no, sa ating screen, no, si Titus, si Domitian. Dito saan ba tayo? Okay, no? Si Domitian, si Nerva. Ito po si Nerva, Elder Romel, no? Parang siya, si Domitian, ito po siya yung emperor na kung saan si John po ay tinapo niya doon sa sa Patmos. Kasi po si John hindi namatay noong siya po ay nilagay sa napumukulong mantika, no? Siya yun talaga ay nag-preach pa ng Elder Romel, no? 24 hours yata nag-preach si John. So, nagalit na itong si Emperor Domitian, no? So, tinapo na lang siya doon, Elder Romel, sa isla ng Patmos. At the same time, Elder Romel, noong 96 AD na tinapon niya doon si John sa Patmos, namatay din siya. No, itong si Domitian. No, sayang nga, instead nga tanggapin niya yung message ni John, kanya pa po rineject. So, wala nang magagawa ang Panginoon. Namatay talaga si Domitian. Noong 96 AD rin. Nung tinapon niya si John. Pagkatapos nung namatay si Domitian, automatic po, naupo si Nerva bilang emperor, so tinawag niya ulit si John. Kinuha niya doon sa isla ng Patmos. So, ibig sabihin, Elder Romel, tapos na po yung vision niya about Revelation. No? Kinamaya nga yung Panginoon, no? Para hindi may istorbo yung vision niya kay John, inalaw naman talaga niya na si John talaga nandun talaga sa isla ng Patmos. No? Para ibigay po yung isang napakahalagang mensahe about sa prophecy na mangyayari sa hinaharap, Elder Romel, na mangyayari sa atin ngayon. No? Napakabuti talaga ng Panginoon. Kahit isipin natin, Elder Romel, na parang desperado tayo sa nangyari,
parang grabe yung problemang binigay sa atin ng Panginoon, meron palang kapalit Elder Romel, no? Meron pala siyang magandang mga bagay na dapat ipakita kayo dyan na ito Elder Romel ay magiging isang ano ba daw yung kapakinabang sa atin ngayon. At yan po ang Book of Revelation. No, napakaganda po ng ng way ng Panginoon. Kasi minsan hindi natin alam na hindi natin minsan natatanggap na kung ano nangyayari sa atin. Pero hindi natin malalam, plano pala yung Panginoon. Kaya nga, Oh? ibig sabihin so, Elder, na napaka-importante po ng revelation. Kasi ibinuwis ang buhay ng ating mga kapatid na mga apostoles, no? Dahil po sa revelation na yan, ay ibinuwis buhay talaga nila para po ipahayag ng Panginoon ang kanyang dapat ipahayag sa atin ngayon. Kaso lang ay talaga ang kaway gumagawa talaga ng mga bagay na para Rest of Roman Empire po yan. So, napakagaling talaga ng Panginoon Elder Romel no, sa mga bagay na ito. No, magaling siyang ng pagpahayag ng mga ng mga prophecy no about din dito sa kingdom nito no na time will come pala no kaya para sa legs yung Roman Empire time will come kasi mas split talaga into two kingdom yung Roman Empire yan no at yan po nung kapanahonan ni ito po si Honorius ito po ay anak po siya Elder Romel ni anak po siya ni sino ba yung emperor yun? Emperor Theodosius the First, no? At si Emperor Theodosius the First na Elder Romel, siya pala yung nagbigay ng siya yung nagbigay ng utusan na yung Christianity was the religion of Roman Empire, no? At yun po isang time po yan ni Pope Papa Damaso. Nandiyan po si Papa Damaso. No? At yan po Elder Romel, no? Pumunta at yun po ang pinakalas ng king doon sa west. O emperor was Augustus, Romulus Augustus noong 476 AD. So pag-split po ng Roman Empire, so nagkaroon na Elder Romel na tinatawag natin na divided na into 10 kingdoms, no? At yan po, sabi dyan, Elder Romel ni Edward Gibbon, in page 642. Page 642 nga ba yan? Ano? So, the division of the empire between Arcadius, no, and Honorius, yun nga, nabasa natin kanina, no? In AD 395, January 17. So, nag-split na Elder Romel into East and West of Roman Empire. No? So, ngayon Elder Romel, no? Pumunta ulit tayo doon. No? Sa Excel file. No? At nakikita po natin Elder Romel yung bakit nawala yung natin? Excel file natin. Ayun. Ito, no? Nung time nang na-split na yung Roman Empire ng Elder Romel into yan po Elder Romel, si Constantine the Great, makikita po natin dyan, no? Nung sa east na po to siya, Elder Romel, no? Sa east na po to ng Roman Empire. At yun nga, no, na-mention kanina na yung si Arcadius, no, nandito na siya, no? At saka si Theodosius, no? So, sa east of Roman Empire na po to sila, no? Hanggang po yung Roman Empire napulin po sa kamay ng mga Ottoman, no? Empire at yan po noong time ni Constantine the 11th, no? Noong 1453 AD. So diyan po nagtapos si Elder Romel yung ng Roman Empire na sa east, no? So kaya po nangyari Elder Romel pagkatapos nito yung Roman Empire po na-divide po into 10 at yan po mababasa natin sa Daniel chapter 2 verse 41. Okay, dito po sa verse 41. Kung paano iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwat ng magpapalayok at may bahaging bakal. Ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito. Yamang iyong nakita
na ang bakal ay nakahalo sa luwat. Yun, Elder Romel, no? So, 10 toes, may halong putik at saka bakal. No? At yung po yung makita natin, Elder Romel, no, sa verse 42, Okay, dito po sa verse 42, kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal at ang isang bahagi ay luwat. Ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. ayun, Elder Romel, kaya pala, no? Nakikita nila sa Daniel, yung putik na yan, may Krios, no? Noong 174 AD. Siya po yung una-unang pope, hindi po si Pedro, ha? Kasi, iba naman yan, Elder Romel, iba naman kasaysayan yan, no? Sa next naman nating video yan, paano, no? Paano nagiging ganyan yung mga pepasin yan. At atin po yan tatalakay yung susunod nating video, no? Lombards po, at saka Heruli, yung pong Heruli, Elder Romel, na nagapi din, no? Noong 476. Pero yung pinakalas po na nagapi nila was the Orthodox o Ostrogoths, no? At dyan na po, Elder Romel, binigyan ng power ang papacy noong 538 AD, no? So, ibig sabihin pala, Elder Romel, hindi pala yan tatag ng Panginoon. Kasi maraming nangyayaring mga kapatid sila, Elder Romel, magkaisa. Sabihin ko sa nila, gigibain as propesya. Hindi talaga Pero hindi nila magigiba, Elder Romel, no? Kung ninyo pong titignan doon, mga kaibigan, bakit po hindi po sila pinahulutan ng Panginoon na sila po ang magiging gumawa ng isang one world government. Kung inyo pong makikita dyan, Elder Romel, meron pa rin pong ibig sabihin yung iron toes and clay na ito, Elder Romel, no? At yan po, may ibig po yung sabihin in the future natin. Hindi lang po ito nangyari noon sa kanila, Elder Romel, kundi nangyayari din ito sa ating hinaharap. No, wala pa po ngayon kasi hinaharap pa. Pero nangyari na ito noon kasi yung prophecy ito dalawa ang ibig sabihin. Nangyari na noon, nangyayari pa ngayon. Elder Romel, sa future natin. At yung pangyayari ng Elder Romel, makita po natin dyan, si Napoleon Bonaparte, no? Siya po yung responsible ng tinatawag natin, ano ba yun, ng French Revolution. Kasi po ito pong si Napoleon Bonaparte, meron pong kapatid doon sa Vatican, nakaupo, na isa pong 33 degree missionary, no? Elder Romel. Nakonsyaba niya po yan, Elder Romel, na kukunin po yung kapangyarihan ng papacy doon noong 1798. No? So gusto niya talaga gumawa ng one world government, no? Kaso hindi pwede talaga, Elder Romel, no? At yun po, no, his brilliant Italian campaign, no, noong 1796 to 1797, cemented his reputation before he seized the power in 18, Brumaire coup, no, in 1799, being the first consul of the beginning of revolutionary period. At sa time niya po, Elder Romel, dito po sila construct ng mga books against sa Panginoon. Itong time na ito, Elder Romel, dyan po isinulat na ang Panginoon daw hindi nag-exist. No? At dyan din po sa time ni Elder Romel, gumawa po sila ng isang story ni Mitra, Tamos, at nung sinipan mga Dionysius na yan, na mga gods and goddesses nila, no? Kinuha po nila yung story dyan sa book sa Four Gospel. Yung story ni Cristo in the Four Gospel na meron siyang 12 apostle, no? Born in a virgin, no? Si Cristo po ay mag-research niyo po yung video yan, no? Tanungin niyo po yung Google kung saan sila kumuha ng source. Isa lang po ang sabihin ng Google, wala silang source. Wala talaga silang source. Yung magawa lang pala yun. No? Para lang, Elder Romel, malinlang yung mga tao. Talaga malinlang. Ito po, yung time na yon ni Napoleon Bonaparte, doon ang po yan lahat lumabas noong French Revolution. Doon ang simula yung mga kwentong yun. No? Kaya po sa mga itiis dyan, malunos dili po kayo. Huwag po kayo basta-basta maniwala kasi. Sana po maintindihan niyo po ang mga salita namin dito. No? Kaya nga, Elder Romel, napakabuti ng Panginoon kasi meron siyang fable na binigay. Yung sabi na nga kanina, yung donkey na nakapagsalita.
Ay sabihin ng mga ETS, imposible po magsalita yung dangke kasi po wala pong vocal cord. Ibig sabihin na hindi ka naniniwala. Hindi sila naniniwala na makapagsalita. Naniniwala sa Biblia eh. No? Tapos hindi pa lang nila question yung Genesis chapter 3 kung saan yung ahas nakapagsalita. Bakit makapagsalita ng ahas? Oo nga. Oo. Yun, kasi po yung ahas na yun, nasa loob ng ahas na yun, is si Lucifer. Kaya hindi na nila question. Pero kung ang Panginoon nga, Kung ang Panginoon magpunsin sa hayop, Oo. questionin nila. questionin nila nga na imposible. Kaya hayop yan, paano magkasalita yan? Oo. Pero pag ang Diablo magpunsin sa Serpent, sa ahas, ay walang question. walang question. Siyempre mo nila. Yun kasi yung father ni Red Rocket, no? Ama nila eh. So, Bakit yung question nila ay ama nila yun? So, ibig po sabihin, napakita lang po sa fable na yon na yung itong mga ETS kagaya din ng ahas. Ibig sabihin, Na pinoses. pinuposes sila. Pinaposes po sila ng devil. Ay, naku. Kaya po lahat po yung kanilang mga sinasabi, kontra po sa Biblia. Yan. Ibig sabihin pala nito yun there, pag kinukontra mo nila, pusis ka. Poses ka ng Hindi devil. ka pusis ng Holy Spirit, kundi pusis ka ng devil. Yun po, mga tao, mga kumukontra sa mga salita, lalo na sabihin na, yung Sabado na yan? Sa mga Hudyo na yan, hindi na sa ating mga Kristyano, ibig sabihin, pusis Poses. ka ng Devil. devil. No? Yan mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Sabihin naman na, sabihin na, ang araw ng kapahingahan ngayon, hindi na Sabado, Linggo na, pusis ka talaga ng devil. Ang devil. Hindi ka naman sinabi ng ating Panginoon yun. Ay, nako. Kasi po, Ingat po. kasi po sabi daw ng Panginoon dyan sa John chapter 14, no? Pag ikaw po ay poses ng Holy Spirit, lahat po ng sasabihin ng Holy Spirit ay galing din naman kay Kristo. Yes. Kasi mula sa Biblia. Na binasa ko sa Biblia. Oo. Pag ikaw po ay hindi naniniwala sa Biblia, araw-araw mo yung sinasabi, hindi mo alam, araw-araw ang poses ng Biblia. Ayan. Okay, kagaya nito ng mga tao nito, ng time ng French Isa Revolution. pa, Eder, yung pipiliin mo. Yung pinipili mo lang ang dapat Yun. ipaliwanag sa mga tao. Sabihin, wag na lang pipiliin sa terto. Yun, yung kumukontra ng prophecy. Ay, ibig sabihin, poses ka din ng demonyo. Kahit sa loob ka pa ng Adventist pala. Kahit sa loob ka pa ng Adventist. Sabihin na, ay wag yun nang ipaalam yung mga Revelation 16. Ibig sabihin, poses ka pala ng ano? Ng devil. Ako po, ingat-ingat po tayo mga kapatid. No, kahit po nandito pa tayo sa loob ng Seminary Adventist. Alalahan mo, Romel, noong time ni Kristo, Si si Pedro, Si Pedro. kasama niya ni Kristo. Ano nga sabi ni Sabi ni Pedro, Panginoon, wag mo na manghayaang mangyari sa iyo yan. Oo. Pero anong sabi ni Kristo kay Pedro? Palayo ka sa talas. Ibig sabihin, poses pala si Pedro ng sa... Yan. Ibig sabihin nito, Elder, pag sinabi pala na wag na yung mga revelation na yan, kasi dapat ano tayo ng magandang reaction sa ating mga kapwang tao. Ibig sabihin, kagaya ka ni Pedro, poses ka pala Poses ng ng devil. devil. Nako. So hindi halata si Pedro na poses ng devil kasi parang kalmado siya eh. Oo, simple siya. Yun ngayon yung ibig sabihin ng Panginoon. Sa darating na araw, sabi ni San Pablo, yung mga poses ng devil, yung mga ano ba yun, yung mga minister of Satan, para talagang mga relihiyoso. Oo. Di ba yung sabi dyan sa 2 Corinthians chapter 11 na basta natin Romel para maliwanagan. Maliwanagan po. Kung sinasabi dito, 2 Corinthians chapter 11, verse 15, 16, 14, dito po sa 14. Ito po, simula tayo sa 13. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwag na apostol, mga mandarayang, mga gawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas ay nagpapanggap na hangin ng liwanag. Ito po sa 15. Kaya hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpapanggap ng mga ministro ng katuwiran at kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Ayun. Yung poses of the devil, hindi lang po yung mga taong nagpatumbling-tumbling, umiiba yung boses ng babae. Hindi lang po pala ganun yung poses ng devil. Ito po, napakaklaro. Nung sinabi ni Pedro,
Ni San Pablo. Pag sumuro ka pala ng hindi ayon sa Biblia, Elder Romel, exist ka pala ng libre. Ayan. Ingat po. Kaya sabihin na, kasi may mga kapatid tayo minsan na nagsasabi, ano po, ano pa tayo, prosecute na tayo kasi sinasabi yun na kagad. Huwag yung sabihin kasi maaga pa tayo i-prosecute yan. Pero may sabihin pala nito kapatid, Pusis ka din ng devil. Napakadelikado pala ito. At isa rin po, Elder Romel, sabi na doon sa Last Supper na. Oo. Di ba, sabi ng Panginoon, isa sa inyo dito ay magiging isang hudas o traidor. Oo, Judas. So, according sa Gospel, si Satan po ay pumasok kay Judas. At sabi ng Panginoon, sige, gawin mo Gawin mo na. No. So, ibig sabihin po, hindi po si Judas yung nakita ng Panginoon. So, Kristo, kundi yung Diablo. Yung Diablo po lang sinabi ni Kristo na, Sige, gawin mo na. sige, gawin mo na. Kaso lang, si Judas yung ginawa niyang kasangkapan. So, delikado pala nito kapatid. Pag ginawa ko na, ibig sabihin, inutusan ng Panginoon ang Diablo na gawin ko lang gusto mong gawin. Naku po. Ibig sabihin, pinahin ng tumutan ng Panginoon. Balang araw, Elder Romel. Sa bandang huli, kasi ayaw mo na talaga maniwala. Yan. Kasi, simula pa lang, ay sinasabi mo lang, parang pinipili ba? Na kabilang bagay, wag na yan ipagpinto. Ito, okay lang. Ito, hindi pwede. Ay, ibig sabihin, pag pinili-pili mo pala ang mga katotohanan ng mga kapatid, ibig sabihin, darating talaga ang panahon na magiging kaya talaga ng Judas. Nagagamitin ka talaga ng Diablo. Gano'n naman talaga Elder Romel yung ginawa niya ng Diablo sa kay Kristo, Elder Romel, doon sa wilderness Pinili-pili niya lang po yung mga Bible verse na binigay kay Kristo. Mababasa dyan sa Matthew 4, no? Ito po, nabalik tayo sa ating Elder. Ito po, yung mga taong ito, no, gumawa ng mga kwento about the Bible, no? Sabi nila, copy lang daw ng ancient myths. They are possessed by the devil. Ayan, mga kapatid. Ingat-ingat po tayo sa pagsasabi, kahit nandito po tayo na sasabi natin nasa katotohanan tayo, pero pag pinili mo pala, ikaw po, o kaya kami, kung pinipili namin ang aming sasabihin nito, ibig sabihin nito, Elder, ay napusis ka po ng Diablo. Kasama ka po nila, kagaya ng mga atheist. Ay, ito mga atheist, napapakita talaga na hindi sila talaga kumpulbin sa Biblia. Pero nang kasama kayo, sinabi pala ng Biblia na ang Iglesia, ang last na Iglesia, kaya pala may tinatawag na ano ba yun? Malabaab. At saka mainit at malamig. Ay, mas mabuti pag malamig, at mainit sa malabaab. Kung ba sa Tagalog, lukewarm? Sa Tagalog, may malabaab? Malababa? Ewan ko. Mga kapatid, sa blind minsan, ano ba ibig sabihin ng Tagalog ng malabaab sa Ilonggo? Mga kapatid. Yung hindi masyadong mainit. Yung hindi masyadong mainit. Maligam-gam, yun? O parang gano'n niya, Maligam-gam. no? Hindi mainit masyado. So, kaya pala, ibig sabihin, itong sensor pala, kaya sinasabi din ng Panginoon, gusto niya sana maging mainit. O kaya mapugnaw na lang. Kasi ang pag malabaab, ibig sabihin, may pinipili ka kasing turo. Yun! Ayaw mo kasi ng puli na turo ng Panginoon. Kaya ang ibig sabihin, mga kapatid, ay pusis po ng Diablo ang ganun mga klaseng tao. Ingat po tayo mga kapatid. Okay, tuloy po tayo. So, ito po, no? Hindi rin po natuloy ito, Elder Romel. At interesting po yung story na Napoleon Bonaparte nito. Kasi po, may isa pong taong nagpinansa sa kanya, Elder Romel, no? Na gawin ito. Kasi ano palang sa likod. Kasi po hindi po sila mapigilan ng isang makapangyarihang tao na magrevolusyon. Yung ginawa niya, binigyan niya ng suporta si Napoleon Bonaparte. At binigyan niya rin ng suporta yung Papacy. Ang problema ng Elder Romel, natalo yung Papacy, nanalo si Bonaparte. So walang magawa si Napoleon Bonaparte. Sumunod pa rin siya doon sa taong nagpinansa kanya. Kaya po yung Papacy nagpatuloy pa rin po. No? After 6 months, no? Yan namatay si Pope Pius VI, no? So may na-elect naman po na bagong Pope. At yan po si Pope Pius VII, no? Noong 1800, no? So, ibig sabihin po, Elder Romel, hindi talaga siya nagtagumpay.
So, hindi siya ang tinutukoy sa Biblia, Elder Romel, na magkaroon ng one world government. No, hindi siya. Kasi mayroong mga sinasabi na si Napoleon Bonaparte na nagawa yan eh. Hindi po. So, yung tao po na nakaukit sa Biblia na gusto magkaroon ng one world government, yung taong nag-finance kay Napoleon Bonaparte. Yun yung taong gustong magka-one world government. Sabi ng Panginoon, Napoleon Bonaparte, hindi ikaw. Meron talagang taong maggagawa ng one world government. Yung taong yun yung nag-finance kay Napoleon Bonaparte. So, makikita nyo talaga, Elder Romel, no? Yung paggawa ng isa din ng prophecy at saka history, makikita mo talaga yung behind the scene. Kung sino talaga yung talagang gagawa ng one world government sa hinaharap. At ngayon po, mga kaibigan, they are exist na po ngayon. Ibig sabihin ito, Sir, na ang nag-finance, hindi niya talaga si Napoleon Bonaparte. Ang gusto niya, mayroon sa ginamit. Hindi ginamit siya. May ginamit sa talaga na gumamit naman sa kanya ay ang Diablo. Mga kapatid. No? Sila kakaawa lang ng mga taong ito, Elder Romel, no? Siguro alam din naman nila yung prophecy, no, Elder Romel. No? Ito po tingnan po natin, isa rin po si Kaiser Wilhelm, no? The second was a central figure in World War I. Yun, Elder Romel. Kasi gusto nila naman kasi nila, Elder Romel, na magkaroon ng one world government. So, ibig sabihin, itong mga kira na to, ibig sabihin, para po magkaisa na lahat. Hindi po, ibig sabihin na Gusto niya, Elder Romel, na gapiin yung mga nation na yan para po pag nagapiin nila, Elder Romel, under control na po nila, no? Kaso po, itong World War I sa World War II, ano po, scripted po ito, Elder Romel, no? Ibig sabihin na basta lang na nangyari. Hindi, talagang pinala, no? Ito lang talaga. Kasi po, Elder Romel, based on the story ng World War I, ganito talaga eh. Nagtataka nga ako, Elder Romel, kung bakit nangyari yun. Meron kasing sino ba yun? Si Archduke, no? Archduke Franz Ferdinand, yata, no? Na inassassinate Elder Romel, no? Una-una, merong dalawang gunman na gusto siyang patayin, pero na-miss na Elder Romel. Kasi po si Elder Romel, nakasakay po siya sa isang car na wala pong bubong. Bullet drop o Hindi siya bullet drop, wala siya talagang bubong, talagang exposed siya talaga, open siya, no? So, nakalagpas siya, Elder Romel. Hindi natuloy yung sa kanya, yung pag-assassinate. Yung pangalawa, Elder Romel, nagisan siya ng parang granada yata yun. Kaso, na-miss. Yung granada, na doon sa likod ng kanyang sasakyan at saka pumunta doon sa convoy niya. At doon pumutok. Pagkatapos ang pinagtataka ko, Elder Romel, bakit yung driver ng dock na yon, bakit doon siya pumunta sa daan na wala namang na dead end na? Nakapagtataka, driver ka. Taga dyan ka. Bakit mo ihatid o bakit mo idadaan doon yung taong babantayan mo sa lugar na wala ng wala ng lagusan, wala ng madaanan. So, yung mga sabihin, hindi niya alam. paano hindi niya alam, taga doon siya? Driver siya, Elder Romel. So, ibig sabihin na question na. Bakit doon siya dumaan? At bakit natsimpuhan Elder Romel na nandoon yung assassin? Ayan. Doon niya hinatid. Doon niya hinatid para talaga patayin. Para patayin. Yun po ang question mark na sa isip ko, bakit yung mga historian at saka nagbabasa ng book na yon, bakit hindi po nila nag-question? Hindi po sila nag-question. Bakit doon po dinala? Sa daanan na wala doon, mayroon na doon gunman. Napapatay talaga sa Elder Romel. Ibig sabihin, nakita doon. Yung pagpatay sa kanya at sa kanyang asawa Elder Romel, doon na nangyari yung World War I. Ibig sabihin, scripted talaga yun. Na doon talaga siya dadalhin para patayin talaga Elder Romel. Nakita nyo, meron silang mga taong sinasacrifice para lang matupad yung kanilang plano. At yan po, nung nalaman nito ni Kaiser Wilhelm, na namatay na yung Duke na yun, yung Archduke na yun, nag-create na sila Elder Romel ng World War I. Ibig sabihin, kung namatay na yun, doon nagsimula ang World War. Parang meron silang reason na magkaroon ng World War. At yung reason na yun, para kasi yung Russian, Elder Romel, yung Russian government, sumali din sa gira. Kasi gusto ng isang secret organization
nagka-PN talaga yung Russia. Hanggang ngayon, no? No? Gusto nila silang kunin kasi yung Russia at tingnan po natin mamaya yan kung sino po ang nagbigay at gumawa ng kanyang script na yan, Elder Mel. Okay. Bakit natuloy yung World War I at saka yung World War II? No. So, ibig sabihin, Ayun yun. Ano bang tawag yun? tingnan natin mamaya yan, Elder Mel. No? Ito rin po, no? The Black Check following the assassination of Archduke, ito pala si Franz Ferdinand, no? Wilhelm II encouraged Hungary to take a hard line against Serbia, promising German support on July 5, 1914, which here turned a regional crisis into World War. Yun. May plano sa plano. Sige na, pinatay yung Duke nyo. Gumante kayo! Yan pala ang plano. Yun pala yung plano. May sinacrifice Nagagawa talaga sila ng ano, no? ng mga istorya para lang maganap yung gusto-gustuhan nilang World War. No? So, yan po mabasa sa study.com. Sabihin naman ng iba, website naman, conspiracy naman yan. Sabi na, kuha kayo kasi ng mga video-video lang yan. Mga old school kasi yan, Dramel eh. Mga sinangunang tao na parang hindi alam talaga yung ano ng internet. No? Kaya nga inalaw ng Panginoon na gumawa ng mga ganyang website para malaman talaga natin. Anytime, anywhere, pwede tayong makabasa, Dramel. At malaman. Kasi alam naman natin yung totoo, Dramel eh. Tama. No? Kahit saan ka naman pumunta ng mga history books, ng mga history website, gano'n din naman yung sinasabi nila, pareho lang. Iba-iba lang mga pages. Ibang website. Pero pareho lang yung sinasabi. Isa lang. No? Pumunta ka man ng YouTube, ng mga dokumentary nila, hindi. Wala namang pinagkaiba. Elder Romel, kasampung beses ko na itong hinanap yung mga source na Elder Romel. Pareho lang naman yung sinasabi nila. No, sa mga video, makakasampung video na Bakit hindi pa rin naniniwala? Sabihin pa rin lang piracy. Iwan ko nga ba? Wala naman silang pakita, paliwanag. Ito talaga kung piracy kayo, iba talaga sinasabi yun. Wala sinasabi dito sa Kaso wala silang binibigay ng mga ganyan. Ako. Yun pala yung toast and clay pala na Elder Romel, ayon clay and toast, Elder Romel, nagre-represent pala yun, Elder Romel, na mga world wars pala yun. Away pala. Away pala yun, Elder Romel. Gusto nila kasi magkaroon ng, kasi sinasabi naman nila, pinapalabas naman nila sa story na magkaroon sila ng ng one world government eh. Yun naman yung pinapalabas nila eh. So be it, yun ang gusto nila. Kasi sinabi dito na gusto nila Hindi sa Biblia kasi. Hindi talaga mangyari. Hindi talaga mangyari. No, kahit po in the future, gusto nila mag-isa, hindi rin po yan mangyayari. Kasi sabi ng Panginoon, hindi nga mag-isa. Kahit anong gawin nyo, sabi ng Panginoon, hindi talaga magagawa. Hindi talaga magagawa yan. Panginoon kasi nagsasabi. Okay, no, yung pangalawa, Elder Romel, ito, si Hitler. Yan. Yan, talaga. By the way, Elder Romel, no, ito po, balik ko na kay Sir, Wilhelm. Bigyan ko lang kayo ng isang hint, no? Pumunta po kayo doon sa video ni Walter White. Makikita niyo po dyan yung total onslaught po. Daniel to. Pinaliwanag niya kasi kung paano talaga itong nangyari mo si Wilhelm to eh. No? Itong Kaiser Wilhelm, no? Nakita niya po yung statwa yung statue po ni Daniel. No? Nung nirenovate yung kapilyang yon, sabi niya sa mga mason, na bibigyan ko kayo ng pera. Kunin nyo yung ulo ni Daniel, ilagay nyo yung ulo ko dyan. So, ano ba ibig sabihin ng Elder Romel? Ibig sabihin, gusto niyang wasakin yung prophecy ni Daniel. Ayaw niyang matuloy kasi ng Panginoon. Kasi sabi daw ni Daniel, hindi ka magtatagumpay. Kasi, ay gusto niya gigibain. Kagaya din sa Daniel chapter 3 yata yun. Oo. No? So, pinapakita doon na ilagay mo yung ulo ko dyan. Kunin nyo yung ulo ni Daniel. No? So, kasi gusto niyang gibain yung prophecy ni Daniel. Magkatotoo talaga ng magka-one world government. Sabi ni Daniel, hindi nga eh. Hindi nga pwede. Hindi ka magkatotoo. No? At ito naman, Daniel, itong German na to, si Hitler, no? Sabi niya,
Nakita niyo pa yung ulo ni Daniel? Sabi ng mga mason, nandito pa yung ulo ni Daniel. Kunin nyo, ibalik nyo yung ulo ni Daniel. Kunin nyo yung ulo ni Kaiser. Sabi sabihin, kahit ano pa sabihin mo Daniel, matutuloy pa rin yung one world government. Yun po yung sabi yun po yung ibig sabihin ni doon, ni Hitler. Pero sabi ni Daniel, hindi nga eh. Hindi nga matutuloy. So, yun yung nangyari ng Dormel. Kasi po yung, di ba, nagkaroon na ng peace. Wala pong nanalo doon sa World War I. Lahat po talaga ay talo. So yung ginawa naman yung Dormel ng Italy yata yun. Ano bang nation yun? Nasabi nila, yung mga lahat ng nawasak sa buong mundo, yung gagasto ng renovation noon, yung Germany. So, hindi po nangyari. Yung nangyari po yan, Dormel, no? Kasi ayaw na naman kasi ng Amerika na gantihan yung yung Germany, no? So, gusto lang nila na wala talagang mangyaring World War. Kaya po may nagkaroon sila ng League of the Nation, no? So, yung ginawa nila, meron pa rin nation na nag-blame sa Germany na sabi nila, lahat po ng winasak nyo, nawasak during World War, no? Kayo po ang gagasto para po sa pagtayo ulit ng mga gusali. So, nung pinanganak si Hitler, doon nga, nagalit naman si Hitler kasi bakit nyo po biniblame sa amin, mga German, yung World War. Sila tinuturo. Sila yung tinuturo, Dormel. Kasi sila may kagawin, sila ang magpatayo. Sila ang magpatayo ng mga gusali. So, doon po Dormel na mag-down talaga yung economy ng Germany kasi po lahat po ng mga affected area na nanggirang yun, sila po ang nag-finance. So, naghirap po doon ang Germany, Dormel. At yun po, gumanti ulit si Hitler at nagkaroon ng World War II. Kaya pala talagang grabe talaga ang kanyang dictator talaga siya, no? Naging dictator talaga siya. At saka itong si Hitler, Dormel, kung ninyo ang matitignan, ginawa rin po niyang reason. Yung pagpatay ng mga Hudyo, yung Holocaust. Ang ilang libong mga Hudyong pinatay ni Hitler, Dormel, no? At nang dahil sa reason yon, nagkaroon din ng hidwaan, no? At inutok rin yung mga Hudyo, sabi ng isang secret organization na lumaban pero kay Hitler. Ipapromise namin, babalik namin kayo doon sa Palestine. Yun yung nangyari, Dormel. After World War III, World War II, 3 years after, bumalik na yung mga Israel doon. Ang tanong, sila pa ba yun? Yun nga, Elder, ang tanong kung sila yun. Scripted na talaga, Elder Romel, yung mangyayaring lahat, no? So, pinatapos lang nila, Elder Romel, sa history, na si Hitler ay gagawa ng isang one world government. No? Kaya po nagkaroon ng World War II. Sino ba ang director dito? Yung Elder Romel, Sino ba alamin natin yung sino ba ang director dito? sino ba ang gumawa? Parang pelikula eh. Di ba? Sino ba ang gumawa ng script nito? Bakit po nagkaroon ng World War I at saka World War II? Di ba kagaya ng mga pelikula? Hindi talaga maghanap ang pelikula pag walang script, walang director, walang writer. Oo, writer. Tapos sila Elderman yung mga taong gumaganap, sila yung mga artista. Mga aktor. No? Ito pala ang artista lang to. Mga aktor lang yan. Mga aktor lang yan. Para talaga mangyari yung gusto nilang mangyari sa Elderman. No? At yun nga, no? At yun nga, Elderman, ano ba yung bakit yung question ko eh, no? Bakit pinakailaman ni Hitler yung mga Hudyo? Wala namang ginawa sa kanila. Ang ginawa Elder Romel. Minagutos lang. Para lang talaga Elder Romel magkaroon talaga ng rason to become a world war at meron silang reason na ibabalik doon sila sa Palestine. Kasi kung tignan mo naman, wala namang power noon na Israel. Wala talaga. Wala na. Bakit naman nila gagawin yun? Ano ba ginawa sa kanila? Hindi naman nila ginawa. Talagang may scripted talaga. Na meron talaga mga taong sa likod para Elder Romel matuloy yung kanilang mga pinaplano. At alam naman natin Elder Romel, kasama po dyan sa script ang papacy. Ibig sabihin siya pala,
siya din pala ay kasama doon sa mga script na yun. Supporting actor lang si Elder Romel. Supporting actor. No? Paano ginagamit lang talaga sila? Ginagamit ng talaga sila Elder Romel ng isang secret organization para lang matuloy yung gusto-gustuhan nila sa buong mundo. Ang masakit nito, Elder, ay yung papasi ay sila pang ginawa na religion. Religion. At ginamit pa nila at saka talagang nadayaan ang buong mundo. Grabe talaga. Galit lang talaga sila Elder Romel. No? Ay, grabe. So ito po si Hitler was responsible for Holocaust, the systematic genocide of 6 million Jews. Hindi lang pala libo, ha? 6 million pala yung pinatay niya. Ay, grabe. So hindi po yan Elder Romel, basta-basta yung number na yan. Grabe pala pinatay nito. Oo, ano naman ang mga Hudyo? Ang tanong Elder Romel, totoo bang Hudyo yung pinatay niya? Oo, yun ang tanong. At totoo bang Hudyo yung bumalik doon sa Israel? At saka, sa panahon na ating Pangulong Duterte, may mga Hudyo pa siya na nakatwintuhan sa Pilipinas. Ibig sabihin, may nakatago pa ba yung mga tao mula mga Hudyo na nakatira dito? Kasi po nung World War, nitong Holocaust kasi Elder Romel, yung mga Jews kasi, nakalimutan ko na po sinong presidente natin noon, na yung mga Hudyo, kinuha nila doon sa Germany at saka doon po nila nilagay sa Mindanao. Yun po yung story. Yun No? pala ang story yun. Kaya may mga Hudyo pala dito sa Pilipinas. Kaya dahil din sa Holocaust. Oo. No? Meron. Meron. Naalala mo ba kung sino presidente? Sino? Sino? May kilala ka? Oo. Ayun. Totoo pala na may mga Hudyo pala dito. Na Okay. So, thank you guys dyan, no? Sa information na yan. nakalimutan ko na lang kasi kung sinong presidente yun eh. Yung kumuha sa kanila doon sa Germany at saka nilagay doon sa Mindanao. No? Meron talagang nangyari noon. Ang ganon. No? So, hindi natin alam kung totoong Hudyo sila. Oo. No? At hindi natin, alam naman talaga natin na yung sa Palestine, hindi naman talaga sila totoong Hudyo. Ngayon, Yung Israel. yung Israel na tinatawag na kasama ng Amerika ngayon, ng away sila sa Iran, hindi na talaga yung mga totoong Hudyo, ha? Pangalan na lang yun. Mga kapatid, tandaan natin, ha? Yung tinawag ngayon na Israel, hindi na po yung totoong Israel yan, ha? Pangalan na lang yun. Okay, ang tanong Elder Romel, sino ba ang nasa likod nitong mga girang ito? Ayan! Yan ang tanong. Sino ba ang lumikta sa kay Kaiser Wilhelm? Oo. Sino ba ang lumikta kay Hitler? Oo, ayan. Pagkaroon ng World War I at saka World War II. Oh, ito. Ibig sabihin, sa World War I, si Wilhelm. Ang World War II, si Hitler. Hitler. Ayan, sino ba sa likod nito? Sino sa likod niyan? Ayan. Okay, tingnan natin Elder Yan Romel. ang ganda ng tanong. Under the new leadership by an American general named Albert Pike. Sabi nila Elder Romel, walang kinalaman yung Amerika sa World War I at World War II. Bakit dito Elder Romel, American general named Albert Pike, the Illuminati worked out a blueprint for 3 world wars. Ayun. Yung dalawang war Elder Romel, naganap na. Ay, bakit ba ito eh? May pangatlo pa pala. Ay, pa palang pangatlo. Throughout the 20th century, that would lead to a one world government by the end of the 20th century. Ayun. Ibig sabihin Elder Romel, kaya pala ginagawa yung war na yon kasi po yung pangatlong war to create the one world. Ganon pa rin. Ganon pa rin pala. Kaya po sa ating pong mga kaibigan dyan na nag-study din ng prophecy, huwag niyong sabihin na hindi po involved ang Amerika sa ginagawa nilang World War I. Talaga. Kasi po, yung author kasi ng World War I, the American General Albert Pike. Ayan. Napakaliwanag mga kapatid. Si Albert Pike po, Elder Romel, no? Pinanganak po noong 1800. Namatay din siya po mga 1890s yata, no? 1890s siya namatay, no? Hindi niya po naabutan yung kanyang plano na matuloy, no? Pero kahit namatay na po si Albert Pike,
natuloy pa rin yung kanyang plano, Elder Romel, Siyempre, na magkaroon ng World War I at saka World War II, no? So yung World War III naman, ano naman yung mangyayari sa World War III? Ayan, yan ang dapat natin kasi nandito tayo ngayon. Nandito na tayo ngayon, Elder Romel. Na to. Kasi yung World War I nangyari na, World War II nangyari na, yung World War III, ano naman ang mangyayari? So, atin pala ito ngayon. Yan. Tignan natin na. Okay. According to the Illuminati, the First World War was fought to destroy Tsarist in Russia. Kaya yung Elder Romel, gumawa po sila ng istorya para yung Russia po ay sumali sa gira. Kasi gusto nila kasing gibain yung mga ma-influensyang tao doon sa Russia. Kasi po ayaw nila ng one world government under the Illuminati. Kaya po lumaban yung Russia sa mga Illuminati ito. No? The Illuminati had held a grudge against Tsarist regime since Russia had thwarted their plans for a one world government. No? After Napoleonic War. So, naman pagkatapos ng Napoleonic War, no? So, gusto nilang kunin yung Russia, kaso ayaw ng mga Russians. Hindi magpahol sa kanila. Ayaw magpahol. No? So, yung ginawa nila Elder Romel, ano sila ng story, gumawa sila ng story para magkaroon ng World War at nagapi nila yung Russia. Kasi hindi lang, kasi Elder Romel, parang na-failure sila eh. Hindi nila nagapi yung Russia. Nagapi yung taong gusto nilang magkaroon ng gira. Yung taong kinasangkapan nila, yun talaga yung nagapi. No? And to establish Russia as a stronghold of communism, no? Likewise, ganun din ang Illuminati daw claimed the Second World War pitted the fascists against the political Zionists, no? So that to build up international communists until it equal in strength that the United Christendom. Gusto kasi nila Elder Romel yung World War II para yung mga komunista magiging equal na sa mga Christian. No? So, talaga Elder Romel na sabi ni San Sio, no? Whatever yun ay nag-echo yung tingog. Echo. Okay, good. Ayado. sige ba yan, Balbe? Hello. Ayan na. Okay, paki-comment po kung okay na po. Kasi ngayon ko lang nakita eh. Kasi tumatawag kasi sa akin ng blind ministry kaya hindi ko ma-open yung Facebook ko. Kaya ko. So, May diferensya, guruin mo nga, ano? hello. Baka nga. Nag-blink to, ah. Ha? Nag-blink to. Dapat hindi, wala na, hindi yan naka-blink ko, naka-blink man. Ari-ari na lang. I-off na lang na. Ito na, ari na lang. Okay, na? So yun nga, Elder Romel, no? So, plano pala nila itong ito palang World War, no? So, plinano na talaga nila, no? Ito naman, Elder Romel, yung Third World War. Ano naman ang mangyari? Oh, ganda tayo. According to the Illuminati plans, the Third World War, which is to be fought between the political Zionists and the leaders of Muslim world. Patay. Yun. Kaya pala, Elder Romel, walang humpay na giyera ang nangyayari doon sa Israel at saka yung mga Muslim country doon. Ay, ang problema pala nito, yung talagang mayroon silang wawasakin dyan. Para talagang magagalit ang mga Muslim. Para magkaroon ng World War talaga. Yan talaga ang plano. Kasi po, yung ibang minister, Elder Romel, hindi kasi naniniwala na mag-build daw ng Third Temple, eh. Ay, kasi, sinabi kasi sa Ellen G. White, na hindi naman talaga, hindi talaga magpapatayo ang Panginoon ng ikatatlong templo. Ay ang tanong, sino ba magpapatayo? Ay siyempre ang kaaway. Kasi mayroon po silang plano. Mayroon silang planong World War. At sabi pa ng ibang minister Elder Romel, pag ginawa daw nila yung pag winasak po nila yung Dome of the Rock, magkakaroon ng World War. Talaga naman nakalagay na talaga yung plano eh. Magkakaroon talaga ng World War. World War III. Kasi may nagsabi nga sa isang ministry na sabi niya, ay may kontrata na sila na hindi na ipagpatuloy yung na yan, nagigibain kasi
naniwala talaga sila na yung tinatayo ngayon ng Dome of the Rock ay yun talaga dati ang kay Solomon Temple nakatayo. So, Hindi po. kaya po namin nilagay yung video sa mga video topic namin si Daniel Toff, no? Kaya po namin nilagay doon yung Temple of Solomon na yon para ipakita sa kanila na yung location talaga ng Dome of the Rock, hindi po yan yung Temple of Solomon. Nagkakamali po sila, Elder Romel. Pinapalabasan nila na diyan tumatayo. Kasi mayroong plano ang may plano talaga sila na wasakin itong Dome of the Rock para po magagalit ang mga Muslim. Pag magalit yan, kasi maraming Muslim country, di ba? Ay, hindi basta-basta yan, ano yan. Napakatagal bumalik. Sayang. Napakatagal po. Okay. So, okay, Sir Jen, okay na kayo? Oh, sayang kasi medyo matagal kang bumalik. So, ito nga, no, Elder Romel, no? Yung Third World War, no, yan po ay away between the Israel, no, sa political Zionist, yan tinatawag po yung Israel ngayon doon sa Palestine, no, at saka yung mga leader ng mga Muslim world, no. So, magkakaroon talaga, Elder Romel. So, gagawa talaga sila, Elder Romel, ng reason. Narinig ko na nga yan, Elder Romel, eh. Na yung away pala ngayon ng mga Palestine, Oo. at saka ng Iran, may kugnayan pala dyan sa Third Temple. Oh, Oh, meron akong mga bidyong nakita. sabihin na dalawang- nila. Ano naman, conspiracy na naman. Papati. Hindi kasi kayo sa mga video-video. Yung nakita ko pong video, no, iwan ko nga kung bakit po hindi po to, mga 70 Adventist din naman yung iba. Okay. No? Iwan ko nga kung nga ba, bakit hindi po ito tinatanggap din ng ibang 70 Adventist. Kito. At yung ibang bidyong nakita ko, hindi po 70 Adventist. Nagkatugma silang dalawa. Oh. No? Oh. Na dinadahilan lang nila, Elder Romel, yung langis doon sa Middle East. Iba talaga ang plano. Iba talagang plano. Siyempre yung langis na gagam, pamahal talaga yan. Yung plano nila, Elder Romel, yung Kumbaga sa Ilonggo, dalasa na tanan. yung kanila kasing plano, Elder Romel, na para po hindi po talaga mapansin na yun talaga yung reason, yung Third Temple. Kaya langis-langis na. Langis din lang yung reason nila. Kahit saan ka mga balita, langis-langis lang talaga. Yung reason. Ibig sabihin nito, Elder, na talagang iniiwasan nila ang mga kwan na para ang mga tao ay doon mapokus sa mga langis-langis na lang. Kahit saang bansa, langis ang ikwento. Pero talagang target ito. Pero may neglect talagang na video na yung kanilang sinasabi talaga ay yung Third Temple talaga. Oo. No? So maniwala naman kayo sa hindi, wala naman po kaming pakialam na. Ang mahirap lang nito, Elder, kasi may mga ibang ministry na huwag kayo maniwala na tatayo pa yung Third Temple ng Panginoon. Oo nga, hindi na po. Sa totoo naman, ang Panginoon hindi na magpapatayo ng ikatatlong templo. Ito po ay templo naman ng kaaway. Sila po ang magpapatayo, pero mayroon po sila. Hindi naman nila talaga magpatayo pag mawasak ng Dome of the Rock kasi away na yon. Kung paano pa sila makapagpatayo niyan, ay talagang matinding away na yan, mga kapatid. Ganun na. Nabalik na. Maraming salamat sa inyo. Okay, no? So, andyan na po, no? Yung Third World War, yan po ay away talaga ng mga Muslim at saka yung mga... Kaya pala, Elder Romel, noong 3 years after ng World War to, ibinalik inilagay nila doon yung mga Israelites daw sa Palestine. Kasi kung meron talaga sila yung gagawing World War 3. Yan pa lang ibig sabihin nun. No? So ang tanong ng Elder Romel, bakit po nila pininance na wala naman silang pakialam sa mga Israel? Bakit nila pininance na ibabalik doon ng Israel? Para sa anong rason? Ayan. Katanungan din yun, di ba? Di ba? Isang big question din yun eh. Oo. Hindi naman sila Israelites. Tapos, Wala naman silang pakialam sa mga ng mga Hudyo. Bakit nila binigyan? wala naman sila makukuha sa Hudyo. Ano ba makukuha nila eh? Mga turo ng Hudyo, hindi nila pinapiniwalaan. Pinaniniwalaan. Tapos ibabalik nila doon? Oo, naku naman. So anong rason? Hindi talaga ito, no? Pinag-ikot-ikot lang ang mundo. So anong reason? Bakit nila nilagay yung Israel doon? Grabe talaga, no?
Kung ano, parang gano'n din sa akin, no? Big question mark talaga sa isip mo. Kung ano, Pinapatay nga nila yung mga Hudyo. Tapos umiba yung klima, binalik na lang nila doon. at saka, kahit hindi pala naman sila makukuha sa udyo talaga. Sila pa nga nagpinanjik. Ay, nako, talaga. Grabe So, talaga. yun yung tanong yung Romel, no? Oo. Bakit nila binalik doon? Kasi po, dito po yung sagot. World War III po. At isa pa ito, Elder, na marami ding mga kapatid na nadadaya dahil sa ginagawa din nila. Kung ibig sabihin nito pala kapatid, marami talaga ang mga strategy. Oo nga. Lahat talaga ito Estado. Na- Sabi talaga, no? Isa rin yung naman na yung nakagulat ko. Bakit pa nila pinapanigan yung Amerika na tama daw yung ginawa ng Amerika sa pagbomba ng Iran? Kasi daw yung Iran daw yung nagpipinance daw ng mga terrorist sa doon Grabe sa talaga, Middle East. pinapalaban nila kwento. Gumagawa ng ministry doon naman kagaya nito Bakit yun yung sinasabi nila? Grabe talaga. Pinapanigan nila yung Amerika na tama naman yung ginawa ng Amerika sa Iran. Oy, magunos dili Kaya kayo. mga kapatid, ha? Scripted po lahat to. Ingat-ingat po tayo mga kapatid, dadadaya po tayo. Nalilin lang po tayo. Kaya sabi ko lang ng Matthew chapter 24 verse 22, kahit 24 verse 24, Kahit ng pinili. pinili ay madadaya. Kaya po ingat-ingat po tayo mga kapatid. Grabe talaga napakatalino po sa kadimunyuan itong napakatalino talaga sa pagdating sa kadimunyuan. Matalino talaga sila. Maraming pasikot-sikot na kahit kahit na yung Oo. ano ng mga kahit na yung mga tauhan ng Panginoon ay nalilindang Oo pa. na, naisahan talaga. Grabe talaga. Kaya mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Iba naman parang mamatay na sa pagtanggol sa Amerika. Na talaga naman ang Amerika ay ginagamit ang Diablo. Ay nako, ibig sabihin, kinakampihan mong Diablo. Alam na nila na yung Amerika nandiyan sa prophecy, Revelation 13. Sinusuportahan pa Elder Romel. Oo, at saka ang papasin na sa prophecy din, parang kinakampihan din ng iba. Ko po. Pag kinakampihan mo ang Amerika at ang prophecy, yun po ang iyong ama. Yun ang sinasabi sa John chapter 8:44, ang ama nyo ay ang Diablo. Dapat po Ay, sana nako Elder po. Romel yung kampihan nila yung Panginoon. Kasi po ang Panginoon po ang nagbibigay ng prophecy para malaman po natin kung ano talaga yung mga nangyayari Kaya ngayon. masakit ito kapatid, parang binabaliwala pa ang ibang prophecy. Hindi lang tanggapin ng iba. Pero pag, parang pag masasaktan daw iba, wag na yun. Ay naku po. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. Kawawa naman po ang mga kapatid natin iba na madadayat, no? Okay, no? So, ito po sabi ni Kristo dyan sa Mateo 24 verse 6, no? Matthew 24 verse 6, sabi po dito, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. So, ibig sabihin Elder Romel, alam ni Kristo yung Daniel chapter 2, yung iron clay and toast, Oo. iron clay and iron toast, World War talaga yun, Elder Romel. Ako talaga. Alam na alam ni Kristo. Talaga. Kaya sabi ni Kristo dyan sa verse 15, pag kayo po bumabasa ng Book of Daniel, anong sabi niya? Sabi ko dito sa Matthew 24 verse 15, kaya kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na sinabi kapangitain ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Yan. Kaya Elder Romel, unawain mo yung Unawain. nababasa sa Daniel para hindi po tayo malinlang. Oo. Dahil sila nga basta ng basa na basa. Unawain. Unawain talaga. Binabasa at inuunawa. Ganun pala. Yun Elder Romel yung ating gagawin, no? So, mga kaibigan, no, alam naman na po natin na, no, based on the prophecy, na based on the history, at sa mga plano nila, scripted lang pala tanan Elder Romel na nangyayari ngayon. No, scripted yung mga gira, scripted po yung mga, ano tawag doon, yung iba pang gira, no, matawag yun? Mga civil war. Mga civil war na yan. Actually, Elder Romel, itong si Albert Pike, namatay to sa gira, No?
Ibig sabihin nito, Elder, kahit ng mga ginagawa ngayon ng mga nakaupo sa gobyerno, scripted din ito. Scripted din po. Ayun! Mga kapatid! No? Kaya pala yung mga pera na kinukuha, scripted pala din yun. Nakakaawa lang nga Oo, yung nakawawa naman yung mga taong nakakaawa nagagamit. yung presidente natin ng Termel, Oo, nakakaawa talaga. talaga. Wala naman talaga sila mga ano. Ginamit kasi po yung mga ibang tao kasi na hindi talaga alam ang Oo. nasa likod nito, galit na galit sa ating pangulo. Oo. Na hindi naman talaga Oo, nila alam talaga. na wala talagang magagawa yung pangulo natin. Pag hindi po Mm. sumunod yung pangulo natin sa gusto nila, Ay, nako. iwawasakin po yung buong Pilipinas. Ay, nako po. Kaya po yung nagsasuffer ngayon Elder Romel yung ating pangulo. Oo. Kaya tingnan mo, nagkasakit na nga eh. Oo, di ba? At saka yung kanyang mga pamilya. Hindi po kami pro Marcos ha. Oo, baka sabihin nila, wala, happy nilang Marcos. Hindi po. Hindi po kami pro Marcos. Hindi po tayo Nasa- magpapro kahit sino. Sinasabi lang po namin dito yung yung nasa likod nung nangyayari ngayon sa Pilipinas. No? Oo. Sila rin po ang may gawa. Ayan. Kahit na sabihin natin na grabing away ng mga Marcos at saka mga Duterte, hindi po talaga na nangyari lang yon. Nangyari talaga kasi may sa likod na talagang gusto nila yun ang mangyayari. Yun talaga mga kapatid. Akala nyo, ano lang ito, basta nga ginawa ito ng mga Marcos. May sa likod nila nito, Amerika at saka papasi. Kawawa po ang ating bayang Pilipino. Kaya nagalit kasi yung Amerika kay Duterte sa panahon niya kasi pinapalaya sa mga Amerikano dito. Kaya ginawa nila, pinapaaway nila mga Duterte at mga Marcos. Ayan, ang nangyayari ngayon. Ayan, kawawa naman ang ating mga nakaupo sa gobyerno ay nalinlang din sila, ginagamit lang sila. Hindi, kunin nyo lahat ng pera. Eh kasi may ano naman, may katwiran, sabi nila, ay mag-digital ID na naman, di naman kailangan ng mga cash na yan. Naku, Kaya po yan po talaga. yung nangyari. Kaya po tinago yung mga pirang yon hindi Oo. na nagamit kasi po may plano silang digital Ayan. currency na lang po. Oo. No? Kahit sino pa umupo, kahit si Sara Duterte umupo dyan, wala na talaga magagandang mangyayari. Kasi po Susunod din yan. yung ano din po Elder Mel, yung mga pro-Lini Oo. nagagalit din ngayon, no? Nagagalit din sa mga supporter ng mga Marcos kasi po hindi nanalo si Lini. Kung si Lini sana nangyari Oo, nanalo, yun. hindi po ganyan ang mangyayari. Ay, nako. Pero hindi po nila alam mga kaibigan, no? Kahit sino pang taong umupo diyan, wala naman talaga Elder Romel na mangyayari, Ayan. no? Kaya magiging kawawa lang po talaga ang mga nakaupo dyan. Kahit na sabihin natin na ang mga nagnanakaw na sinasabi nila ay magagawa ng panahon na halimbawa makaupo ang next na presidente, ay talagang hindi talaga yan mangyayari na gusto nila, lahat ng gusto nila ay masusunod. Kung ano ang gusto ng Amerika at ng Vatican, yun talaga masusunod, hindi po sila. Yan, dapat ingat-ingat po tayo mga kapatid. Hindi po tayo magkampi sa kaliwa at sa kanan. Kasi lahat yan ay gagamitin lang talaga ng Diablo. Kawawa nga sila eh. Ipagdasal natin sila na sana po magising din sila. Na sila po ay ginagamit lang ng kaaway. Kawawa po ang ating mga nakaupo sa gobyerno. Pagdasal natin sila mga kapatid. Nakakawa yung mga Kawawa na talaga sila. nakakawa yung mga senador, nakakawa yung mga senador, congressman. Pinapaaway na sila. Walang kabuluhan. Ay, nako. Paaway lang talaga sila. Kita nyo, sa Senado, mga congressman, pinapaaway lang yan. Sa likod yan lahat, Amerika at Vatican. Talagang huwag kayong dyan sa mga nangyayari ngayon na ganito. Ang problema lang kasi, natatakot yung mga nakaupo sa gobyerno natin. Ay dapat kung talagang gusto nila magiging maganda ang Pilipinas, lumaban sila, patay ng patay. Patay. Yun, kung Gusto mong lumaban, kung gusto mong lumaban, Elder Romel, isang bomba lang tayo Elder Romel ng Amerika, wala na po tayo. Ano? Kaya po wag po kayo magalit sa mga nakaupo dyan. Kasi po, pag once po lumaban sila Elder Romel, isang missile lang, wala na tayo. Ubus na tayo dito, No? ako. Kaya po, wag po kayo magagalit sa mga nakaupo dyan. Oo. No? Kawawa nga sila eh, ginagamit lang talaga sila. Ipag-pray na lang po natin Oo, yung mga ipag-pray nakaupo natin dyan. sila, kawawa talaga. Kasi po, itong story, itong sinasabi natin Elder Romel, mayroon dyan story sa Daniel eh. Oo. That is Daniel 5, no? Sa ibang chapter naman po yan. Oo, remind ako, No. baka makalimutan na. Okay, sa next siguro, sa topic chapter natin 6 ganito. Chapter 6 na lang. Chapter 4, chapter 5 sila. Sila. Mm. Supply ministry, Brother Rex, Sister Jen, Brother Richard,
babasahin po namin dito ang chapter 3, ang chapter 4, 5. Chapter 4 kag 5. O, chapter 4 kag 5, kayo po ang may explain. Basahin niyo po. Brother Rex? Hello? Bibigyan kayo namin ng 2 chapter. 2 chapter. Kayo po ang babasahin na namin dito. Kayo mag-explain. Pwede ba 'yon? Chapter 4 at chapter 5. Okay, Daniel. Daniel, chapter 4 at chapter 5. Pag mag-topic na tayo ng 4 at 5, kayo po ang mag-explain yan, babasahin na namin dito, bawat talata, tapos bawat talata kayo mag-explain, okay? Hindi pa. I-advance na namin para mapag-aralan nyo din. 4 and 5. 4 and 5. Okay? Pwede ba 'yon? Para meron naman kayong ano dito, Para para makaparticipate din kayo sa programa natin. Kahit kulang kayo, at least kahit hindi kayo makita sa Facebook, sa video, pero mapakinggan yung mga boses ninyo. Okay ba yun? Okay, paghandaan nyo, i-pray nyo yan, ang chapter 4 at chapter 5 ng Daniel. Okay? Okay, patuloy po tayo, Elder. So, ito Elder Mel, no? So, alam naman natin na kung ano nang kinalabasan ng prophecy ito. So, tignan na lang natin Elder Mel, yung video ito Elder Mel, no? Okay. Na meron itong mga historical evidence, no? Na magbigay sa atin ng linaw kung ano ang nangyayari noong time ng early Christians, no? Ito po. Hindi naman. Mag-echo. Brother Rick, may Facebook, May arak mo na po sa wifi ko na nakakita. Kaya mo Ay, Tani ma-open, wala kayong mapapabati sa atin mga kwan. Huwag ka, wifi ko mo. Ito yung May importante Tani ka na. yung Pont du Gard, no? Ito po ay isang aqueduct, no? Nung time ng Roman Empire. No, ito po yung pagpakita natin yung mga structure nila. Hindi po maririnig yan. Kasi nasa Facebook yan eh. Section of a 50-kilometer-long aqueduct that was built to carry water to Nîmes in present-day France, spanning the width of the Garonne. Ito po, no? Ito po, nakita niyo yan yung aqueduct, no? Ito po siya noong time ni sino ba yan? Ni Emperor Charlemagne. Kung saan po siya po ay pumatay ng ilang milyong Christian, no? At yung nangyari nga dito sa aqueduct na ito, hindi na po tubig yung lumalabas diyan. Nung sa kanila, no? Nung time ni Charlemagne, no? So yung lumalabas na po diyan, hindi na po tubig, kundi dugo, tubig na may halong dugo na po ng mga Christian. No, at nakikita niyo pong lake diyan, yung sapa na yan, no? Yan po ay puno na po yan ng dugo ng mga Christian noon. Sa panahon na Nung panahon ni Charlemagne, no? So marami po talaga na martyr sa kanilang time, no? Milyon, pinatay nila. So kita mo kung gaano nila pinaslang lahat ng mga early Christians, no? Especially po yung mga Sabbath keeper, no? Nung pinagpapatay nila. Ito yung mga ebidensya talaga, Elder Romel. Sa ngayon, nang makikita natin na yung mga nakasulat yun sa history, Elder Romel, kayang patunayan na itong mga structure na ito, Elder Romel, hindi na mga nakaraang story, Elder Romel, no? Hindi, pinipirahan na po kasi ito ng napipirahan pa ito, no? Itong pansyon. Nakita niyo yung pansyon na ito, no? Ito yung pansyon, yun. Yan po ay mga ano po yan ng ng gods, no? Diyan po nila sinasamba yung kanilang mga gods noon, no? At yung pansyon na yan, ginawa na po nila na Basilica ni St. Mary at ng mga martir. Yung ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan nila, Elder Romel noon, so binibigyan nila ng bagong pangalan. No? At diyan sila nagsasamba noon, diyan sa pansyon na yan, Elder Romel. No? Hindi ba lang nilang pangalan, ano? Hindi ba lang nila yung pangalan? Yung no? si Miramis, ginawa nila St. Mary. So makikita dyan sa loob ng pansyon, meron diyang
statue, no? Ni Jesus Christ daw at saka ni Mary. Ayan o, makita nyo. Yan. Ang totoo po niyan, yan po si Semiramis at saka si Tamos. Ay, nako. No? Kasi po, pansyon po yan eh. Ibig sabihin, pagan talaga yan. Oo. Mga pagano talaga yan ng mga rebulto. No? So, ginawa lang nilang Mary and Jesus. Pero yun lang pala nila. Pero name lang nila yung Turmel. Para hindi malata sa mga Kristiyano. Hmm. Grabe talaga. At itong mga itong pumupunta dito na kanilang talaga ginagastosan ng kanilang pera, Elder Romel, no? Pumupunta lang sila dyan para makita yung mga magnificent structure ang ilang nakikita. Pero hindi po nila talaga, ang kwento niya, no, ano yung ba nila? kwento. Siguro alam nila kasi po meron pong mga tourist guide dyan eh. At Pero hindi naman sila nagsasalita, kwento ang no? totoong nangyari. Siyempre, Elder Romel, magkakwento talaga yan. Na hindi pwedeng din nila ikwento yung totoo. Ito po, siguro No? mga ano lang. So ito po yung Temples of Baalbek, no? Kung makikita niyo po diyan yung Temples of Baalbek, meron po diyan mga na-mention kung sino po yung mga gods na nandyan. Ang tanong, saan na po yung god na yan? Nako. Yung Dormel. Ito po yung Temple of Baalbek. So kung makikita niyo diyan sa sabi ng narrator, yung Diyos na makikita nila diyan is si God Jupiter and God Bacchus. So ang tanong, nasaan na po si Jupiter at saan na po si Bacchus? Kung sana, Sa susunod nating video, Elder Romel. Malalaman natin yan sa susunod nating topic kung nasaan na si Bacchus at saka si Jupiter. Ano ba yun ngayon? Sana sa nakalakay. Kita nyo yung mga magnificent temples nila. Ang lalaki ng mga columns. Parang, Marami pa pumunta dyan. pinipirahan talaga. Pinipirahan talaga nila yung Elder Romel. Ilang milyon araw-araw yung Elder Romel, yung pira nila dyan yung Elder Romel. Kaya po, Kaya pala lalong lumayaman kung mapasik. tingnan nyo, ito yung Colosseum. Itong Colosseum na ito kung saan po, dito po nila pinapatay at pinapakain yung mga martir. Grabe. Tingnan niyo po. Napirahan Napirahan pa nila yung Elder Romel. Grabe talaga itong Sabi daw nila more than 30,000 yata ang taong ano din, Elder Romel, makapasok. Accommodate niya. Oo, ang laki-laki talaga ng ano. Kaya pwede ka siguro mag-concert dyan, Elder Romel. Kasi sakyan nga pumapasok eh. Makikita niyo po. Yun po yun po. Pira na po yan nila. Mga taong yan, pumunta dyan. Pa nilang mga pinatay nila noon, ano? Nakikita mo dyan, Elder Romel, yung mga taong ang liit-liit lang, Oo. Tignan mo sa structure. Napirahan pa nilang mga pinatay nila noon. Grabe talaga. Dito yung mga gladiator, Elder Romel versus Christian. Ginagawa nilang entertainment. Diyan din nila yung pinano yung mga leon at saka mga Christian. No? At diyan din Pinapakain ng mga Christian sa yun. at diyan din pinapako yung mga Christian sa cross, no? At diyan po sinusunog. Tingnan niyo yan mga structure na yan, no? So, kita mo yung mga tao dito, parang mga langgam lang, Ang liit-liit ng mga tao. Laki ng Colosseum. Ibig sabihin may ano ba yan? May bubong ba yan? Wala. Wala, parang ganun na lang yan. Open lang siguro yan. Oo. Pero mataas na rin pader nila, no? Ano? Wala talagang ligtas yan ng mga Christian dyan, Elder Romel. Grabe talaga. Yun. Ito po yung mga historical, archaeological evidence na mapapatunayan talaga, Elder Romel, sa history, yung totoong nangyari sa mga early Christians. Mga No? lugar na Mga lugar. saan sila pinatay. At ngayon pinipirahan na sila. Pinipirahan na, Elder Romel. Pinipirahan na Ay yung... nako, itong sulpot talaga na iglesia. Grabe talaga. Pero dinidipinsa pa ng ano, ng yung mga tao talaga ngayon. Grabe, kawawa talaga. So, sa ating mga blind ministry, meron pa po kayong sasabihin na... Mayroon pa ba po kayong sasabihin sa ano, dagdag o katanungan? Kaya idagdag sa ating programa sa gabi ito. Sir Jen? Si Brother Rex, si Brother George, at saka si Brother Richard. Magandang gabi po sa ating mga kapatid dyan. May dugang Brother Rex? Hello? Wala. Brother Richard, harap ha? Sige, Brother Rex, baka mayroon kang ano dyan. Tanong o kaya dagdag sa ating
Topic ngayon. Matagdag ko lang dyan mga kapatid, Brother Nono at Brother Erwin, yung currency ba? Oo. Ang gagawin nila pagkakuli na isanin yung currency natin ng yung pera natin, hindi na magagamit. Gusto nila yung pera nila magagamit para makontrol nila tayo. Tapos, Digital, no? Digital currency. kung ano lang bibigay nila sa ating pera, yun lang. Tapos kung ano bibili natin, yan ang gusto nila. Kung kontrolin na nila tayo. Yun na ang sintoma, yun ang ibig sabihin ng sandilo. Tapos, kasaapan nila yung mga price, hindi ka naman makabili, hindi ka naman kung wala ka naman pera, hindi mo makaya. Ito pong, ito pong, Yung sistema nila na yung sandilo, yung pera nila. Hindi yung sandilo na literal na makita mo niya na literal o ano dyan, babatahin. Hindi, sistema yun. Tama, Nila, sistema yun. yun ang gusto mong, yun ang gusto nila na gusto mong gawin. Susunod ka sa kanila. yan po, ito Yun pong, ang madagdag ko. ito pong corruption na nangyayari ngayon, no, yung mga perang trillion na kinuha ng ating government, no, dyan din po yan patungo sa Oo. digital currency po, no. Yun na. Sandilo na yun. Ganun talaga yun na namin yun yan, Brother Rex, sabi nila na mapigay sila ng parang credit card. Ang bibilin ko po mo lang kung grocery lang. O ay, syempre, Kasi pupunta tayo sa control. Control. kung ginagawa nila ngayon. Kung mahawak ng pera, yun lang. Kung hindi ng card. Kasi nangarap pa si Brother George. Andyan. Brother George? Brother Joe. Wala. Brother Joe. Brother Richard, wala na? Brother Charles, nagpamati siya, pero hindi ko makamuti. Okay. So, i-prepare nyo, Brother Rex, ang chapter 4 and 5. Surgeon, no? Kayo na yung Brother Richard and Brother George. I-prepare nyo para bulig-buligan ang 4 and 5, no? Ma-announce na kami kung kailan. Oo, ma-announce na galing kung kailan i-topic ang 4 and 5, ha? Para mahaba ang iyong pag-prepare. Ha? Ako yung magkaka. Pero, ang nabasa pareho, ang aplaw ng kapito, sa bato, para sa video. Ako lang ganun po pa. Ang Domingo, ako yung tapos makabalaan na dito. Parang ako. Ang pamangkot, si Cristo, ano siya? Hudiyo o kung Romano? Ano ganyan na, Ang pamangkot na. sa kultura natin, ng bakit sila nakarap o kumbaga wala sila pakirap kaya ang tagna ni Daniel nagkakaroon sa ginapamatod na sa ilang mga pare kasi nagkakaroon sila na sila mga kaniwan ang nagparito. Ilang ako kasi sila ba leader ang problema mga membro, wala na nagkapatis na. Nakuha na sila, na bulaga na no? Inspired pa sila sa mga leader nila. Oo, grabe yan. Paparong ang mga tigil-tigil, o kanilang pagbatay ng Sabado, o po sa mga dulo. Ay, sabot nga nun, wala tayo na hindi kayo mag-claim na nakakatapos. Kita na siya ay nakatapos sa iyo. Nagkapaka-hudiyo na sila, hindi sila hudiyo. Kung nga, ang na Sabado,
Nagkaon sa mo. Hindi kaon sa tubangan. Nagkaon sa ako. Sama sa buhay ko mga ulit at pusa. Hindi. Kasi nata sila pang sila. Lawa mo na ng sinuko. Paano ba ako? Grabe ka sa bunga pa. Kaya pa dahil kitang sige sa mga sige. Sige. Anda ka mo sa mga patuon sa mga matalata na nag-aabot sa inyo, na nag-aabot sa kapatid, sa kapatid, at sa tuloy sa mga ribo, ay, bakit na basta kita kami na bago na at isang ayaw to sa kita po sa ako. Kaya katao, kahit natin may barat na makuturan, hindi gusto to dyan kung ano ba ito, naputon ka, nagtulungan ako, yung sabi ng mga ito, parang target yung mga ko, ano na natin, ligyan sa duta, kaya may mga negosyo ako, mga negosyo, siya, may pagkakawang sigo. Na, ano, diba, no? Kasi, yung may kaplariya na kasi araw na kita sa kamaturan, may kaplariya sa atin, ang wala. Kami, nagsigilang na susok ni Daniel sa ako na dapat yung natin pag-aralan. Wala na ako na dito. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat, Brother George. Sir Jen, meron ka? Di ba sinabi yung kanina yung mga katira na ayaw nila sa dito yung mga bigat ng mga hapon ang sayo Oo, yung mga talagang kita na nakatutok ka na nakikinig. oo. So kung tayo naman nagagawa ng sinabi ko kanina yan ang espiritu kong nag-online nila sa Oo. Libre spiritual, delikado yan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid, no? Huwag lang po natin pipiliin ang mga dapat na ipagturo sa mga tao. Lahat. Ang 28 fundamentals, lalo na ang spirit of prophecy, ang mga prophecy, ituro po natin. Huwag po natin pipiliin lang. Kasi pag pinili po natin, ibig sabihin, pusin po tayo ng libre spirit. Yan. Okay, so maraming salamat, Sir Jen, Brother George, Brother Rick. So, baka po tayo magtapos, no? Manalangin po muna tayo. Si Brother Rick, no? Pwede ba, Brother Rick, ikaw ang closing prayer? Wala? Kung wala si Brother Rick, ikaw na lang, Sir Jen, ang closing prayer. Kasi mga nanay po tayo. Okay? Mga banal ng pangalan sa banal ng bawang sinanita. Nandito po kami ng mga kaunakahan na salamat po sa iyo na nakakadaan naman kami sa iyong salita na marami kami nalaman tamang salita na umaarap salamat sa mga karunungan na binigyan sa amin at saka yung mga salita mo at aming nalalaman mo yung gabi na natuloy ito sa aming puso at isipan ang mga nakakamunod na bubuhay ito may sa mundong ito marating sa amin malapasan namin ito sa dahil sa iyong tulungan. Sa itong programa ito, hindi ama ito mag-bless nito na marami kang mga katayan na para alam ng mga totoo na pinatagos sa wala na pagpulong na bibigya ama. Tulungan po kami na nausunang sita po na hindi pa nakaalap na
marami pang dumating pa mga gawa ng kaaway ng para manilang katawan. Tuloy ng City, yung mga at saka nabigyan mo ng pagkakansin lang sa tawag na bawang nag-gumawa pinanitong ko pa at saka ikaw nang pumalo magkakasipan ng mga katawan na mga manood ngayon at saka nakasinod nila. Salamat sa lahat ama, kailangan nyo magagawa kayo lang. At saka yung pag-uman ng mga situpatan ng mga buhay. At ang lahat nito na hihingi namin po sa mga pangalan ng anak niyo na aming pag-isa. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat, Sir Jen. Magandang gabi po sa lahat. At good night po. Makikita tayo sa next na programa natin. Okay, bye-bye. Okay. Brother Joe, Oh, Brother George, Brother Rick. Oh, bye-bye to you. Okay. Kaso live. Okay, so maraming salamat po sa panood sa gabi ito, no? Kasama natin dito si Brother Rick Garcia. Sabi po dito, magandang gabi mga kapatid sa mga propesya na inyong pinapahayag sa sanglibutan. Amen. Okay, ito po si Sister Mary Jane Lubian Santos. Sabi po dito, amen din, no? Thank you for sharing. God bless us. Salamat po, Sister Mary Jane. At kasama din natin ito si Brother Asiho. Jason Asiho. At saka ayos na. God bless po. So, hindi ko po nakikita iba dito. Kasi ngayon ko lang nakikita si muli. Kasi kami sa namin sa tawag ng blind ministries. Kaya sa ating mga kapatid, share po natin, no? At saka makikita tayo sa YouTube. Ito, meron ko pa. Yeah. Okay, maraming salamat and good night sa lahat.